Sa himlayan ang huli nilang hantungan. Dito sila'y binigyan ng disenteng pamamaalam. Pero marami ang hindi maayos na namamahinga sa ilang libingan. Informal settlers, basura at seguridad. Ilan sa mga problemang kanilang kinakaharap. Kasama si Rhea Santos, samahan niyo kami sa paglalahad kung bakit hanggang ngayon kalunos-lunos ang kalagayan ng mga libingan. Ako si Jig Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sinasabing ang lahat ay pantay-pantay pagdating sa kamatayan. Lahat sa sementeryo ang huling hantungan. Pero tila malayo ito sa realidad. Dahil sa halip na mabigyan ng dignidad, may mga pagkakataong nagiging kalunos-lunos ang kalagayan ng mga nakahimlay sa mga libingan. Kwento ng kababalagan ang madalas iugnay sa mga yumao. Pero sa ilang sementeryo, mga namayapa naman ang dinadalaw ng kakaibang multo. Sa sementeryo, inaasahan na makakahanap ng katahimikan ang mga patay. Pero sa libingang ito, pagkagat ng dilim, ang mga patay binubulabog ng mga buhay. Limang taon ng sepulturero si Herman sa isang sementeryo sa Quezon City. Trabaho niyang ihatid sa huling hantungan ang mga namatay. Pero may pagkakataon na ang mga nakabaong bangkay kanyang hinuhukay. Sa kalaliman ng gabi, nagtutungkab ng mga nicho si Herman. Ang kanyang pakay, ngipin ng yumao. Kaysa maliit, kung sa malaki, basta magkasya lang yung kamay ko, saka kumasya yung ulo ng patay, pwede na yun. Makakuha lang ang ngipin. Nang gabing yun, bigong makakuha ng ngipin ng patay si Herman. Kinabukasan, muling nagbalik sa sementeryo si Herman. Sa kabila ng tirik na araw, malakas ang loob niya. Iilan lang naman daw ang bantay sa sementeryo. Sa liwanag, hindi na itago ang paglapastangan sa mga puntod na ikinukubli ng dilim. Kapansin-pansin ang mga butas-butas na nicho. Sa isang puntod, isang bungo ang nakuha ni Herman. Agad niyang tinanggal ang mga ngipin. Ayon sa kanya, karaniwang puntod ng mga yumaong edad 20 pataas ang binubuksan niya. Ibinebenta niya raw ang mga ngipin sa mga dentista at estudyante. 7 pesos ang isang piraso. Isang piraso? Pag buong bagaan? Nasa 600 pesos. Yung pag buong ngipin siya na walang sira, pinibili sa amin yun, 600 yan. Pustiso daw, dinadala sa ibang bansa yan. Ina-export na. Daan-daang ngipin ang naiipon ni Herman. Tansya niya, hindi raw bababa sa 4,000 piso ang halaga nito. Nakukonsensya din. Kaya lang, wala na rin ako magagawa eh. Yun lang ang tanging paraan para kumita eh. Siguro, kung meron man akong maging trabaho man siguro sa labas ng maganda, siguro kakalimutan ko na itong ganitong trabaho. Itinuturing na krimen ang pagnanakaw ng anumang parte ng katawan ng yumao. Pero sa ilalim ng Sanitation Code of the Philippines, hanggang 1,000 pisong multa at pagkakulong ng hanggang 6 na buwan lamang ang kaparusahan sa paglabag nito.
Mula 2004, itinutulak ang panukalang batas na nagpapataw ng parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong sa pag-aabuso sa karapatan ng mga patay. Habang nakabinbin ang panukala, patuloy pa rin nangyayari ang iligal na gawain. Siguro ay hindi na lang pinapansin o pinapabayaan na lang ng mga otoridad. O wala nagre-report o binabaliwala na lang yung mga patay. Wala na nangyayaring ganyan. The guards are inspecting. Nagkakaroon sila ng pag-iikot bago sila mag-turnover. So yung incoming guards naman, kasama yan na nag-iikot at tin-turnover kung anong nangyari sa loob ng sementeryo. So if that happens to other cemetery, not in Quezon City. Sa dami ng mga istorya tungkol sa mga itinatapong fetus, may mga sepulturero pang nakuhang pagkakitaan ang mga sanggol na ito. Ibang kababalagan naman ang ginagawa ng sepulturerong si Ricky. Sa halagang 300 hanggang 500 piso, ipupuslit niya ang paglilibing ng fetus sa sementeryo. Sa legal na paraan, kailangang iparehistro na matay, kumuha ng permit sa lokal na pamahalaan at gumastos ng hindi bababa sa 4,000 piso bago maipalibing ang yumao. Kumpara rito, murang-mura raw ang kanyang serbisyo kaya marami raw ang kumakagat sa iligal na kalakaran. Ang katwiran nila, kapos sila. Wala silang pampalibing na maayos. Yan. Siyempre naawa din kami, tinutulungan namin. Tuwing gabi, pumupuslit si Ricky. Dahil hindi raw maigpit ang seguridad, kaya hindi pa siya nahuhuli. Sa isang linggo, hindi raw bababa sa 2 fetus ang kanyang inililibing. Nung Sabado, ipinuslit niya sa sementeryo ang paglilibing sa 7 buwang fetus. Kung lalagyan ng palatandaan ng pinaglibingan, may karagdagang bayad na 400 piso. Niligay ko siya sa bag. Kumbaga, parang galing lang akong trabaho, ganun. Doon ko dinahan sa sa mismong gate. Kasi maliit lang naman yung niya yung karton niya. Karaniwang resulta raw ng aborsyon ang fetus. Para kay Ricky, hindi na niya inaalam ang detalye kung bakit hindi naisilang ang sanggol. Ayaw na raw kasi niyang madagdagan ang kurot ng kanyang konsensya. Siyempre, parang nalulungkot din. Kasi iniisip ko rin, kaya kung anak ko to, nililibing ko, ganyan. Din ako. Minsan di ako makatulog. Kasi iniisip ko rin yung nilibing ko, ganyan. Kinikilala ang karapatan ng mga bata para isilang. Nirerespeto rin ang kanilang karapatang mailibing ng marangal. Sa papuslit na paglilibing ng mga fetus, parehong nilalabag ang mga karapatang ito. Ang lahat ng nangyayaring kababalaghan, mapipigilan daw sana kung mas paigtingin lamang ang seguridad sa mga libingan. Usigin natin sila at saka mayroon naman tayong tracer. Kung halimbawa nakapasok sa public cemetery yan, sorry. Kailangan na-imbestigan namin yung security guard ba't nakapasok. Wala na silang kakayahang magreklamo, pero hanggang sa huling antungan, biktima sila ng pang-abuso. Ang mas maigpit na pagbabantay ang dapat ipatupad para mapangalagaan ang karapatan at dignidad ng mga yumao. Ako si Giga Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hindi daw nila malaman kung nasaan, kung tinangay ng tubig o tinangay ng aso. Nasa halos 12,000 ang inililibing kada taon sa Manila North Cemetery. Ngayong araw na ito, nakatakdang ilibing ang 2 taong gulang na si Nino. Namatay ang bata dahil sa sakit na cerebral palsy. Dahil sa tulong mula sa City Hall, libreng libing ang nakuha para kay Nino.
Pero laking gulat nila nang malamang wala pa palang bakanting nicho para sa anak. Isang section kasi yan eh. Para sa may atol, para sa merong wala. Basta yung buong 196 na yun, di sila pwede maghanap ng magandang libingan doon. Kasi libre yung paglilibingan eh. Kaya kung saan yung libre ng paglilibingan, doon talaga ililibing yun. Ang sinasabing lugar ni Rod, ang patong-patong at masisikip na puntod na ito. Habang naghahanap ng mapaglilibingan, tila mag-isang naghihintay ng kanyang huling paglalagakan si Nino. Masakit po, lalo po pagdating dito. Wala po siyang paglilibingan. Sabi po kasi sa amin, okay na po lahat. Masakit po bilang isang ina na hanggang sa huling hantungan niya. Hirap pa rin ang dinanas niya. Yun po. Matapos ang isang oras na pakiusapan, Papasok na natin bata. Hindi na tayo magtagal. Tapatawagan. naipasok na rin sa kanyang huling hantungan si Nino. Sa kabilang bahagi ng sementeryo, isa pang libing ang nagaganap. Dahil naman sa sikip ng mga daanan, iniakyat panaog ang kabaong para makarating lang sa nichong paglilibingan. Ayon sa lokal na pamahalaan, gumagawa na sila ng paraan para mapalawak ang Manila North Cemetery. Yung mga available spaces doon, kino-convert na with the expectation na meron pang mga mamamatay at ililibing din. Wala pa naman kaming shortage dyan eh. Malaking problema ng Metro Manila ang paliit na bakanting lupa para sa mga libingan. Ayon sa HLURB o Housing Land Use and Regulatory Board, karamihan sa mga lungsod dito, kakarampot lamang ang inlalaan na lupa para sa kanilang public cemetery. 9 sa 16 na lungsod, wala pang 1% ng kanilang kabuang lupa ang ginawang pampublikong sementeryo. Walang batas na nagsasabi kung gaano dapat kalaki ang isang sementeryo. Pero habang tumatagal, pasikip na rin ang pasikip ang mga libingan. Dahil na rin sa lumalaking bilang ng namamatay ayon na rin sa NSO. Pagsikat pa lang ng araw, simula na ang trabaho ng magkaibigang Crisanto at Kim. Nakatakda silang mag-exhume o magtanggal ng mga labi sa mga nichong lagpas 5 taon nang nakalibing dito sa Navotas Public Cemetery. Kada linggo, umaabot ng 10 hanggang 15 ang inililibing dito sa sementeryo. Nasa 1,2 hektarya ang kabuang sukat ng sementeryo o halos 2% lamang ng kabuang lupa ng Navotas. Kaya para magkaroon ng espasyo para sa mga ililibing, 5 taon lang ang ibinibigay na palugit sa mga nakahimlay. 10 taon nang ginagawa ito ng magkaibigan, kaya wala na raw silang takot sa pag-alis ng bangkay. Ang sinulat nilang pangalan ang tanging magiging pagkakakilanlan ng mga namatay. Ayon sa Sanitation Code, dapat ay sa sealed container inilalagay ang mga kinuhang mga labi. Sa pagpunta namin doon, marami-raming sako ng buto ang pinagsama-sama sa mga bukas na nicho. Pero ang mas masaklap, kapag walang kumilalang kamag-anak sa mga buto. Pagsasama-samahin na lang ang mga ito, tsaka ibabaon sa lupa nang walang anumang pagkakilanlan. Sama-sama ko. Marami akong binabaon yun. Yung mga nakasako lang kanya-kanyang pangalan. Pagka nabubulok yung sako, wala na, pupudpud na yun. Bali, wala na yun. Sabi na yun, wala na, tatagal na. Ngayon pala nag-ahabol. Noong araw na yun, 2 magkasunod na libing ang aming inabutan. Matapos lumusong sa baha,
dito sa masukal na bahagi ng sementeryo ililibing ang mga namatay. Dito na lang kasi may bakanting nicho para sa mga ililibing. Pero kung ang ilan nailibing kahit papaano sa sementeryo, ang iba mas kalunos-lunos ang dinanas. Gaya na lamang ng nangyari sa anak ni Arnel. 2008 nang mamatay si Junior dahil sa sakit sa puso dahil wala nang bakanteng murang nicho sa lugar na puro basura inilibing ang anak. Pero 1 taon matapos siyang ihimlay, bigla na lang raw itong nawala sa kanyang puntod. Nung nakaraan lang po, last week, tiningnan ko po siya, hinukay ko po siya, wala na talaga tinanong ko nung yung nag-ano rito, hindi daw nila malaman kung nasaan, kung tinangay ng tubig o tinangay ng aso. Yun ang tanong ko sa kanila. Tapos yung binalikan ko, tiningnan ko talagang wala na siya. Ito po siya mismo, ito. Iba na po ang iba na po ang nakalibing kasi yung bata na yung tanda ko ng cross lang at saka itong kanto na to. Yung kanto na yan ang tanda ko sa kanya. Sinubukan nilang magtanong sa administrator ng sementeryo, pero biguraw silang malaman kung ano ang nangyari sa anak. Pumunta ko sa kanila, sabi ko, nasaan na po yung nakalibing dito? Sabi niya, wala naman dyan, hindi namin alam kung saan na pumunta, saan na napunta yun. Sabi ko, bira naman kayo, nagbabayad naman kami, bakit ganito? Hindi niyo naman lang sinilip-silip. Baka namalikmata lang siya kasi karamihan talaga ganun pagka sa hukay lang. Minsan nahihirapan silang hanapin sa dami ng nililibing kasi tabi-tabi lang yan. Hanggat walang malinaw na sagot ang namamahala ng sementeryo, mananatili pa ring misteryo kina Arnel kung nasaan ang mga labi ng anak. Masakit na nga na wala sa amin, lalo pa ng bangka niya wala na. Sa tuwing dadalaw kami, wala na madalaw. Kaya minsan, nagsindi akong kandila doon, nala sa malaking cross doon, sa may bunga. Nakalulungkot isipin na kahit sa huling hantungan, hirap pa rin ang dinaranas ng ilang sumakabilang buhay. Hanggat hindi nakakagawa ng konkretong plano ang pamahalaan kung papaano sila mabibigyan ng disenteng hantungan, patuloy na magpapatong-patong ang problemang ito. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Wala mo bang nagpupunta rito? Hinahanap yung libingan ng mga mahal nila sa bungad. Hinahanap po. Hindi na bago ang problema sa kalat at basura sa mga pampublikong sementeryo. Ang itinuturong dahilan, mga informal settler na tila nakikiagaw daw sa espasyo ng mga nakahimlay. Ito ang Navotas City Cemetery. Mula dito sa bungad, akala mo maayos at walang problema. Pero kung pupunta ka hanggang doon sa may looban, doon mo na makikita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng sementeryo. Ang main road ng sementeryo nagmistulang entrance ng subdivision para sa mga residente rito. Ang ibabaw ng mga nicho, tinayuan na ng mga bahay. Pati ang taas ng mga apartment style na nicho, hindi nakaligtas sa mga nagtayo ng barong-barong. Konektado yung buong sementeryo ng mga ganitong klaseng tulay. Kaya dahil sa mga tulay na ganito, marami kang mapupuntahang mga lugar dito sa loob ng sementeryo. Dito ko nakilala si Pepito Santos. Anya, humigit kumulang 40 taon na siyang nakatira rito. Libingan naman talaga yan Talagang nakita ko na ibang mga hinuhukay. Kasi nung kukunti pa lang bahay dyan, puro kwanto talaga yung gilid na yun, libingan. Kung
tinitingnan ang itinuturo ni Pepito, hindi mo aakalaing parte pa ito ng sementeryo dahil sa dami ng mga bahay na nagsisiksikan dito. Isang maliit na hagdan sa gilid ng mga nicho ang aming dinaanan para puntahan ang mga bahay na itinuturo niya. Nang ako'y makababa, kalunos-lunos ang eksenang tumambad sa akin. Naipon na mga basura dito sa loob ng sementeryo. Marami nga sa mga nicho natakpan na ng basura. Yung mga bakante naman na nicho tulad nito, puno na rin ng basura. Kapansin-pansin ding may mga tungkab na nicho. Ang iba pa nga'y may nakabukas na kabaong at naaagnas na bangkay. Sa sandaling pag-iikot, may nakita pa kaming putol na bahagi ng katawan ng tao na naaagnas sa ibabaw ng mga basura. 14 na taon nang nakatira sa loob ng sementeryo si Luisita. Isa sila sa mga nagtirik ng bahay sa ibabaw ng mga libingan. Bukod sa mga lapidang ginawang apakan, hindi na bakas sa ilalim ng putik at basura ang mga libingang tinayuan nila ng bahay. Anong ginagawa ninyo pagka dumadaan kayo, pag nandito kayo sa loob ng sementeryo at may nicho dyan? Sabi ko, pasensya na, pahakbang na kasi kayo, hindi kayo namin nakikita, kayo naman nakakakita sa amin, kayo na lang ang magpasensya sa amin. Sa kasalukuyan, may plano na raw ang lokal na pamahalaan na lagyan ng pader ang nasasakupan ng sementeryo at paalisin lahat ng nakatira sa loob nito. Iba kasi talagang pasaway dahil nagiging problema namin, kaya nga ang gusto namin mangyari diyan sa gawing dulo mapasara na, mapapadiran para wala nang mangyaring ganyan. Bukod sa basura at mga napabayaang nicho, problema rin sa sementeryo ang tubig baha. Nalulubog dito ang ilang mga nicho at hindi agad bumababa ang tubig, lalo na kung high tide. Sa lagay na to, hindi pa umuulan ngayong araw pero may tubig na. Ang tubig baha daw dito umaabot hanggang tuhod. Kaya hindi lang to kalbaryo para sa mga nakatira dito sa loob ng sementeryo, pero kalimitan ang nangyayari ay hindi na raw nabibisita ng mga dumadalaw ang mga mahal nila sa buhay. Ayun yung baha, kasi kaya nga hindi pa namin makilusan yung sa dulo kasi isasabay na rin namin lahat yan, yung pagpapataas pati yung pagpapapader para isang gawaan na lang. At dahil siksikan na ang mga bahay sa mga puntod, hindi na raw makita ng ibang mga dumadalaw ang mga mahal nila sa buhay. Wala mo bang nagpupunta rito? Hinahanap yung libingan ng mga mahal nila sa buhay? Hinahanap po. Pero nawawala na sa kanila yun, kaya baliwala. Isaan po na, natabunan na. Nawawala, wala ng palatandaan. Hindi naman nila malaman kung saan nila nahagilap, tinuturo namin. Paano na nila matatandaan yung katulad yan, mga tubig na yan. Dito sumitado na. Ayan, yung mga pansyon na yan, paglitawas, yun lang. Kaya ang ginagawa nila, umuwi na lang, doon na lang sa kanila papadasal. Isa ang tsuhi ni Lani sa bagong inilagak sa Navotas City Cemetery. Kung hindi lang daw sa kakapusan ng pera, sa ibang sementeryo raw niya ipalilibing ang kanyang tiyo. Linisan naman yung paglilibingan kahit po ito'y libre. Natutuwa, marami pong natutuwa na libre. Kailangan po sana linisin na lang po. May sakit na cancer si Lani at kung sakali man daw na dumating ang oras na siya naman ang sasakabilang buhay, mas gugustuhin pa raw niyang sa ibang sementeryo na lang ilagak ang kanyang labi. Hindi po ako papayag na ganitong kasikipan na dito ako ililibing pag ako'y namatay. Sa ngayon po, kahit po ako may sakit na cancer, hindi po ako papayag na marumi ang paglilibingan sa akin. Ayon sa Commission on Human Rights, hindi natatapos ang karapatan ng isang tao sa oras na siya'y sumakabilang buhay. Yung mga pamilya, sa kanila yung nicho, sa kanila yung lupa, binibilil na yung lupa. So hindi mo dapat tinitirhan ito. At sapagkat kanila yan, the right to private property, yun ang nava-violate, binababoy ang mga nicho. Yan ang pagbabastos nila doon sa pamilya at saka doon mismo sa namatay. Dagdag pa nila, dapat mas maghigpit ang lokal na pamahalaan para maiwasan na ang kawalan ng respeto sa mga karapatan ng yumao. Dapat yung mayor ang siyang may responsibilidad para tiyakin na yung cemetery yun, public cemetery yun,
Yan para sa mga pamilya na meron silang mahal sa buhay na nilalagay nila roon, di ba? Yan dapat ginagalang. At wag dapat payagan ng alkalde at ng gobyerno na makapasok na lamang yung mga pamilya at matulog doon. Ayon sa isang official statement, may mga proyekto na silang binubuo para masolusyonan ang problema sa squatter, basura at baha sa loob ng sementeryo. Hindi dapat tumira ang isang tao sa loob ng sementeryo dahil ang isang bangkay na naaagnas ay maaaring magdulot ng sakit lalo na kung ito'y namatay dahil sa isang airborne disease. Basta depende dun sa kung ba namatay yung tao na yun sa isang nakakahawang sakit. For example, meningococcemia, for example, na yun yung kinamatay niya. Tapos yung ma-explosion or ma-contaminate yun, then pwede siyang talaga. Bukod sa nalalanghap na hangin, maaari ring sakit ang pwedeng makuha kung lulusong ka sa tubig baha sa mga sementeryo. The usual na sakit na nakukuha sa tubig baha kasi marumi ang tubig baha no? So, leptospirosis, diarrhea, lalo na kung may mga peste doon tulad ng daga. Walang magandang may dudulot na mamuhay kasama ang mga patay. Pero habang hindi pa nagagawa ng konkretong aksyon ng ganitong problema at kailangan daw ng masisilungan ang mga nangangailangan nito, magpapatuloy ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga sumakabilang buhay sa ilang pampublikong himlayan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.